And so, good day mga ka-farmland. Today, so viewing po ulit tayo. New property po ito. And so, ang location nito mga ka-farmland is Tagkawayan, Quezon. So, ang sukat po ng property is 3 hectares. So, yun mga ka-farmland, kung mapapansin nyo, yung nasa harap ko po is from Manila, and then yung likod ko naman po is going to Bicol. Ayan. So, yun mga ka-farmland, may distance po ito na 8 minutes walk from National Highway, pero may dinedevelop po ditong barangay road na possible dumaan po sa property. Yun po ang ikaklaro natin kay Kapitan. Then sa ngayon mga ka-farmland is dito po tayo dadaan. Bali ito po yung right of way niya. So mamaya ipapakita ko po dun sa likod ng video yung dinedevelop na barangay road na possible dumaan sa property, kasi yung property mga ka-farmland ay kadikit din po ng property ni Kapitan. So dun po dadaan yung kalsada, kaya possible din po na dumaan sa property, na kung hindi man at least malapit na po. Ayan, so dito po may distance na 4 to 8 minutes, kasi nilakad namin itong mga ka-farmland. May distance siyang 4 minutes, pabalik medyo hili po kasi yung daan niya pababa. So bali sa ngayon, ito po yung right of way niya. Ayan, so mamaya ipapakita ko po dun sa last video yung dinedevelop na barangay route. So yung mga ka-farmland, bali kakat ko lang po para hindi humaba yung video natin. Ayan mga ka-farmland, bali nandito po tayo ngayon sa mismong property. So ayan, bali dito po magmumula yung property niya sa part na to. So yun lang mga ka-farmland, yung muhon hindi natin makita. So makikita naman po yan if ay pa-relocate yung property. So ayan, bali itong nyug na to mga ka-farmland ay dala na po ng property. So babaybay po yan dito. Ito pong hilera ng nyug na to na nakikita nyo ay sakop na po ito ng property. Ayan, so ito po yung kalawakan ng nyug niya. Then ito po nakikita nyo mga ka-farmland na nyug, sakop na rin po ng property. So ito po mga ka-farmland ay farmland, upland siya na may part din po na rice land. Ayan, so mamaya estimate natin kung anong sukat nung palayan niya. Ayan, so maganda po ito, flatland. Ayan, sa mga OFW natin dyan na naghahanap na for retirement plan, ayan, tamang-tama po ito. Ayan, so ganda, nakikita ko na agad. Ayan, so ito po yung part na rice land niya mga ka-farmland. Ayan, sa anyog niya mga ka-farmland, ayan, so dasik po ito mamunga. Ayan, kung makikita nyo po, dasik mamunga ito mga ka-farmland. Ayan, so kakakawit lang din po nila, kalulukad lang din. So bali dito po dinadala yung product pag harvest nila. So dito po yan binabalatan. Ayan, so ito po yung pinagbalatan nila last month. Ayan, so ito po yung mga bago na. Ayan. Sa anyog niya mga ka-farmland, hindi pa naman po ganun kataas. Mataas siya pero hindi pa naman po for clearing. So matagal pa rin natin ito mapapakinabangan. Ayan, so ito po yung nyugan niya. Ganda. Yan, tamang-tama po ito sa mga ka-farmland natin dyan na naghahanap ng farmland na ang gusto ay may rice land. Wow. So may rambutan din po ito sa property mga ka-farmland. Bali may fruit bearing trees din po ito. Yan. Ganda. So ito nakikita mong rice land mga ka-farmland. So yun po yung sakop ng property. Yan. And then babaybay lang po siya dyan sa gilid niyan. Nauna yung locator natin. Paano ko ito ituturo? Nauna yung locator natin. So bali ito po yung rice land mga ka-farmland na sakop ng property. Ayan, so siguro it's 2 months na lang pwede nang i-harvest yan. Ayan, so ganda po. Bali ito naman mga ka-farmland yung part na pwede natin bahayan, flatland po yan. Ayan, so pag naandito ka nagbahay, kitang kita mo rin po yung buong property mo. So yung nyug na nakikita mo mga ka-farmland, ayan po yung sakop ng property. Ayan, yung hilera na yan. So sa atin po yun. Ganda, pantay-pantay. Ayan, so ganito lang po kataas yung nyug niya. Ayan, hindi pa naman po ito for clearing. So matagal po natin mapapakinabangan. So ayan, so pwede na po tayo magtalim ng panibagong nyug mga ka-farmland, para at least if i-clearing natin to, yung bagong talim natin ay namumungo na rin. Po, if ever na dumating yung time na for clearing na po itong nyug na to. So pwede na tayo maglagay ng abang. Ayan, so flatland po ito, and then Carabao grass mga ka-farmland. Ayan. Ganda. So hanapin natin yung mga rambutan. Ayan. Bali may part daw po ito na rambutanan. Yan. Okay. Yan, kung for retirement plan ang hanap po mga ka-farmland, best din po ito. Ayan. So yung right of way lang po niya medyo pababa, pero hindi naman po ganun katarik. Banayad naman po yan, and then pwede naman po nating i-develop na
kayo rin ng baku para at least pwede po natin ipasok ang sasakyan sa property. Ayan. Ang sabi mga ka-farmlat, may sa unahan nito diyan sa gilid may kinayod na po diyang kalsada na yung kalsada na kinayod hanggang sapa lang so tawid sapa po kaya hindi umabot sa property. Pero ang sabi may proposal na daw po si kapitan na i-develop po yung kalsada Ayan, so mamaya didiretso rin tayo sa kapitan para i-confirm kung talagang aabot sa property yung kalsada niya. Ayan. So dala pa po ito. Ayan, bali may creek din po ito mga ka-farmland. Wow. Ganda, linaw ng tubig. Ayan, so bali ito po yung creek niyo mga ka-farmland. Ayan, ang kagandahan dito mga ka-farmland sa ganitong lugar, halos wala ka pong makikita ang basura na plastic. Yan, sa part na yan kasi galing pong bundok itong tubig na to. Kaya walang naagos ng mga basura. Ang makikita mo lang na basura is mga tuyo-tuyong dahon. Yan, linaw isda kaya dito. Ayan, kung gusto mo pong gumawa ng mini fish pond, pwede rin. Ayan, pwedeng ito yung gawin natin source ng tubig. Ayan, sa panahon po ngayon, napakainit. Pero hindi po ito nauubusan ng tubig, Ayan, so buhay naman po ang sapa na to. Buhay siya, hindi siya nauubusan ng tubig. Ganda, linaw. Ayan, pwede natin ito i-develop na fish pond, itong part na ito mga ka-farmlat. Ayan, may source naman po ng tubig. Ayan, so ito siguro po yung rambutan niya. Ayan to, puntahan natin. Ganda. Ayan. So sa rice lang niya, bali may 5 pitak po ito kung nagkakamali, 4 hanggang 5. And tatanong din po natin kung ilang sako ba yung na-harvest nila. May bukal dito kaya lang walang tubig. Ayan. Yung bang kabila ng sapa, yun na yung boundary. Okay, yung kabila ng sapa mga ka-farmlat sa ibang property na, and then bali yan na po yung boundaries Ito dala pa? Bali 5 mata. Ito dala pa po. Okay. So bali 5 pitak po ito ng rice land mga ka-farmlat. Ayan. So bali 2 dito and then 3 po sa likod ko Ayan. Okay. Asa yung puno ng rambutan? Ayan, boundary po. Itong boundary, puro rambutan yan. Puro rambutan hanggang taas mo yung ahon pa yan. Ahon pa yan daw. Aahon pa, sige. Puntahan ko lang. So yun mga ka-farmlat, ito po yung portion na may puno ng rambutan Ayan. Pupuntahan natin. So ang sabi, marami daw po ito. So ang rambutan lang po ay may season So sa ngayon kalilipas lang po ng season nila kaya wala itong bunga. Pero malalaki na po ito. Ayan, so ang sabi nung nakaraan, naka 3 tonelada daw po ito ng bunga ng rambutan Ayan. Naka 3,000 kilos. Ayan, so marami po ito Ayan. Dami. Dala to Ayan mga ka-farmlat, may fruit bearing trees na siya. Hindi mo na kailangan magtanim ng crafted. Hindi mo na kailangan maghintay ng 3 to 5 years So namumunga na po ito. Every year naman po ay namumunga Hintayin lang natin yung season niya. Yung dami Rambutan po yan ito. Ito rambutan din. Ito rambutan. Ito rambutan din mga ka-farmlat. 3 tonelada to last year. Ang narbis nila sa rambutan lang Rambutan lang Okay, so ganda mga ka-farmlat. Very productive po ito. May nyugan, may rice land, and then may portion po yan rambutanan So pwede na lang po natin ito dagdagan ang kakao, lansones, santol. Ayan, para maging very productive po yung property niya dami halos puro rambutan po ito mga ka-farmlat. Ayan. Siguro po lampas itong 100 puno. Kasi po rambutan po itong part na to. O sabihin natin mga 50 more or less. Ayan. Siguro lampas po itong 50. Ang dami puro rambutan po ito. Ito rambutan din. Ang kagandahan dito mga ka-farmlat is namumunga na yung rambutan niya kasi matataas na. Yan, rambutan din po ito. Yung baba, itong baba dala pa? Madalas. Yan.
Hari natin. Dala daw po ito mga ka-farmlet. Yan. Okay, so parang may sapa din dito. Yan. Kasama po rin po ito mga ka-farmlet. So may creek po dyan. Possible po yung kabila ng creek sa ibang property na ano. Ganda oh. Flatland. So almost 80% po. Flatland yung property mga ka-farmlet. Ito yung sapa niya. So ito dala yan hanggang may rambutan po. Dala natin yung part na yung may rambutan. And then dito po ay yan na po yung boundaries ng property. So yun ang kaganda dito mga ka-farmlet. Halos wala kang kakaligawan sa property mo kasi ang boundaries niya ay creek ano. So yung kabila ng sapa sa ibang property na. Ayan, hanggang dun po. Puro rambutan po yan mga ka-farmlet. Ayan, so ito yung creek niya. Okay. Dino. So creek din po ito. Ayan. Palibot sa sapa. So ayun mga ka-farmlet, buhay ang tubig, napakaganda at napaka-linaw ano. Tamang-tama po ito for retirement plan. Ayan. So mga naghahanap po dyan ng retirement plan. So best offer ko din po ito. Kasi very productive ano. So may rice land, may income ka na sa nyog, may income ka na sa palay, and then may prutas pa yung property mo. Ayan. So ganda. Dito tayo dadaan. Putin natin. So ayan, boundaries po nito sapa mga ka-farmlet. Kaya itong nilalakaran ko sa upa po ng property ano. Ayan, nakagandaan dito mga ka-farmlet. Sa rice land niya hindi na natin kailangang bumili ng bigas sa labas ano. Ayan, so sa property pa lang buhay ka na. Ayan. So yung kakainin natin bigas sa mismong property na natin manggagaling. Yan. Yan, so ito po ay sa ibang property na. Bali, ito po yung sapa niya. So yan po yung boundaries niya, no. And halos puro rambutan po ito. So yun mga ka-farmlet, bali 5 pitak po yung rice land niya. So 3 hectare po ito possible. 1 hectare po yung rice land. And then yung the rest, yun na po yung upland niya, no. So yun na yung nyugan and then rambutanan. Yan. So puro rambutan po ito pero may mga pailan din po ng nyug. Halos wala ka rin mapaglagyan, halos dikit-dikit po ang tanim dito. Ayan. Pero itong medyo pagitan na itong mga ka-farmlet, pwede pa natin singitan ng santol, kakao yan. So pwede pa. Lansones, pwede rin. Ayan, napakaganda po ng property. If very productive ano. So medyo madalim sa part na to kasi halos puno siya ng puno ng rambutan. Ayan. Pero maganda mga ka-farmlet. Nakakatuwa. Ayan. So yun mga ka-farmlet, estimate ko po papunta sa property. So it's almost 5 minutes walk sa amin po yun, no. So pabalik possible may 8 minutes po ito pabalik kasi 4 minutes pababa, 8 minutes pabalik kasi medyo paahon siya, no. Ayan. So 8 minutes po ito. 5 to 8 minutes possible this time sa National Highway, ano. And then sa town proper ng Tagkawayan, may ilang minuto ito sa town proper. Mga 25, 30. Mga 25, 30. Okay. Okay. Pero tsaka maano rin naman daw sir ng kalsada ito ng barangay. Nabanggit ko na. Tapos, dun sa bypass road, Diyan na yung kalsada. yung bypass road, may ilang minuto ito. Mga 15. 10 to 15. Kasi, una lang yung tabasan, di ba? Oo. So, doon po sa dine-develop na new project ng TR5 na expressway. So, possible po is 10 to 15 minutes. And then, total proper naman po ng Tagkawayan ay 25 to 30 minutes. Ano? So, napakalapit lang po. Ayan. Ito yung rice land niya, mga ka-farmlet. Maganda naman pala, no? Ayan. So mamaya ma-direct po tayo sa may-ari para makausap siya regarding dun sa price niya kung ano po yung sagot niya sa documents, ano. So buhay naman nakapangalan dito, di ba? Okay, so clean title po ito. Titled buhay seller, and then yun po uusapin natin ano kung ano yung sagot niya bilang seller. Ayan, so okay.
Mga ka-farmlet, if interested po kayo, so i-message nyo lang po sa Viber, WhatsApp. And so sasagot naman po ako sa mga tanong po ninyo. Ano. Yan, kasama pa po yan. So yun mga ka-farmlet, bali ito po yung purpose barangay road ng barangay na nasabi ko kanina sa video na possible na dumaan po sa property. Ano. So i-confirm ko rin po kay Kapitan kung talagang sa property po ang daan ito. Ano. So ito po yung National Highway and then ito po yung purpose barangay road ni Kapitan patungo po sa property. Ano. So ito po ay sa ngayon ongoing na po yung pag-develop niya pero sa ngayon po ay yung dulo ng kalsada is almost 300 meters pa po bago dumating sa property. Ano. Ayan, so ang sabi ng locator natin possible pong dumaan ito sa sa property. Ano, kung hindi man sa property, possible po sa gilid. So yun mga ka-farmlet, aalamin din po natin kay Kapitan kung tuloy-tuloy na po ba ang pag-develop nito and then kung dadaan po talaga doon sa mismong property. Ano. So sa ngayon po pinapantay na tong part na to and then may plano na rin po itong sementohin. So yun mga ka-farmlet, bali it's almost 300 meters na lang po ito mula dun sa property yung kantuhan niya. Ano. So yun. Bali ayun mga ka-farmlet, so babaybayin po natin itong dinedevelop na barangay road kung accessible ba talaga ang 4 wheels. Ayan, so panoorin po natin. So yun mga ka-farmlet, bali abot dito na po yung kayod ng kalsada niya. So kanina po abot dito lang daw kanina yan, kaninang umaga. So tuloy-tuloy naman po ito. Ano. So yun mga ka-farmlet, bali diretso po ito sa property. Ang sabi ng locator natin. So sa ngayon abot dito po lang po yung kayod ng kalsada niya. Ano. So pwede naman po tayong dumaan dito sa part na to. Ayan, and then banayad naman po ang daan dito. Ano. If mag-tripping po kayo, so pwede po tayo dito dumaan and then pantayin po ito. So mula dito mga ka-farmlet sa putol ng kalsada, estimate po natin is 300 meters na lang po yung distance niya. Ano, mga 200 to 300 meters. So tatawid lang po yun ng sapa property na mga ka-farmlet. Ayan. So banayad naman po ang daan dito. Yung kagandahan dito mga ka-farmlet is tuloy-tuloy na po yung pag-develop. And then ang sabi po ng locator natin is dadaan din daw po itong kalsada na to sa binebenta na property. Kasi may property din po dyan si Kapitan. Bali, yung property po ni Kapitan is katabi po yung property yung binebenta. And then itong kalsada na to mga ka-farmlet ay dadaan po sa property ni Kap. Ano, kaya possible din po na dumaan din sa property natin. Ano, kung hindi naman, at least malapit po.